Magandang gabi po at magandang umaga naman sa mga kapatid po natin na nasa iba't ibang panig po ng mundo na palagi po nating kasama sa ganitong pag-aaral ng mga salita po ng Panginoon Diyos sa pangalang Church of Yahushua o Iglesia ni Yahushua. Kapatid na Jeriel, nandiyan ba kayo, kapatid na Jeriel? Tayo ay nagpapasalamat din, sinasamantala natin ang pagkakataong ito sa mga kaibigan natin na bagamat hindi po kasama sa kilusang ito, ay nagpapadala sila ng mga tanong. At sa ating pong pag-aaral, ngayon ay ating pong ipaglilingkod sa kanila ang tungkol po dyan sa pangingilin ng Sabat. Katulad po ng ating pong pamagat, ano po? Ipangilin ang Sabat. Kaya dito sa ating pong pag-aaral, ay ating pong aalamin ang mga pinagbabatayan ng mga Sabadista sa kanilang pagtuturo na dapat daw ipangilin ang Sabat. Pero mga kapatid, kung yan po ang kanilang paninindigan, ang atin namang tanong ay tama nga ba yung kanilang pagkaintindi sa mga talatang kanilang mga pinagbabatayan? Yung bang kanilang mga talatang binabasa para suportahan ang kanilang pananaw at paninindigan na dapat ipangilin ng Sabat ay yun nga po ba talaga ang itinuturo ng talatang yon. Kaya yan ang atin hong pag-aaralan sa ating pong pag-aaral ngayong gabi o sa panig ng ibang mga kapatid natin na nasa iba't ibang lugar ay anuman ang sitwasyon ninyo, anuman ang araw man o gabi sa inyong pong lugar, ay nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo ay binigyan po muli ng pagkakataon para makapag-aral ng salita ng Diyos. Ngunit, bago po tayo mag-aral, ay magsasagawa muna tayo ng pananalangin. Panginoon namin Diyos, Yahuwa na makapangyarihan ka po sa lahat, sa iyo po ay nag-aalay kami ng maraming pagpapasalamat, nag-aalay kami at naghahandog sa iyo ng taus-pusong pagtanaw ng utang na loob dahil sa pananatili po ng aming buhay, namamalagi po ang pag-iingat mo sa amin, halos isang linggong singkad na naman ang iyong patuloy na paglingap sa iyong mga anak. Aman Diyos, pakitanggap mo po ang aming pakiusap na sana'y samahan mo po kami sa aming pag-aaral. Loobin mo sana na kami kasihan ng iyong Santong Espiritu upang ang mga katotohanang nakasulat sa Biblia na ito ay iyo pong niloob, mga kautusan mo noon at ngayon ay dapat amin pong makita ang pagkakaiba upang aming masunod kung ano ang utos mo na napapanahon, lalo na sa panahon namin. Umaasa kaming ang aming mga pagkakasalay, ipinatawad mo na rin sa iyong mga anak. Ang lahat ay aming ipinapanalangin sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas. Amen. Bueno, mga... Magandang gabi po, kapatid na Erning. Tayo'y Ayan. walang video pa ngayon. Maya-maya siguro magkakaroon ako. Okay, bueno, andyan pala si kapatid na Jeriel na. Kaya natin nasasabing nandyan sapagkat tayo po ay may kanya-kanyang trabaho. Pero sa awa at tulong ng Diyos, tayo po ay natipong muli sa ating pong programang ito. Kapatid na Jeriel, ang ating paksa, ipangilin ang Sabat. Yan po ang panawagan ng mga kaibigan nating Sabadista at sapagkat mayroon tayong kaibigan na nagmungkahi na dapat daw ninyong pag-aralan ang aming pinagbabatayan. Bueno, pag-aaralan po natin ang ilan sa mga talata na pinagbabatayan ng mga nagtuturo na dapat ipangilin daw ang Sabat ngayon at maging doon sa bayang banal daw, doon sa bagong langit at sa bagong lupa. Ano ang kanilang pinagbabatayan? Siguro basahin po natin ito. Itong unang talata, first slide po. Ito ang kanilang pinagbabatayan. Sa Isaiah 66:21 hanggang 24. Ang sabi riyan, I will also take some of them as priests and Levites, says Yahuwah, for just as the new heavens and the new earth
Papansinin po natin yan, ano? Binabanggit po dyan sa chapter 66 po ng Isaiah na the new heavens and the new earth which I make will remain and endure before me, declares Yahuwah. So your offspring and your name will remain and endure. And it shall be that from the new moon to the new moon, ayun, and from Sabbath to Sabbath, all mankind will come to bow down and worship before me, says Yahuwah. Then they will go forth and look upon the dead bodies of the rebellious men who have transgressed against me. For their warm maggot will not die, and their fire will not go out, and they will be an abhorrence to all mankind. Yan po, kapatid na Jeriel, ang isa sa mga talata na pinagbabatayan ng mga Sabadista na kung kaya dapat daw na ipangilin natin ngayon sa panahon natin ang Sabat sapagkat yan po ay ipangingilin pa rin maging sabayang banal. Sapagkat yan po binabanggit kapatid na Jeriel sa chapter 66 verse 22, ang sabi, for just as the new heavens and the new earth. Kaya doon daw sa bayang banal dapat ding ipangilin pa rin yung new moon to new moon, from Sabbath to Sabbath, all mankind will come to bow down and worship before me, says Yahuwah. Bueno, kapatid na Jeriel, mabuting pag-aralan po natin itong talatang pinagbabatayan ho nila. Ano ho? Kaya ang atin hong tanong, ano ho, ay eto. Ano ang paniniwala pagkatapos pong mabasa ng mga Sabadistang talatang ito? Yan daw ang pruweba, yung chapter 66, verses 21 to 24 ng mga Kristiyano ay dapat daw mangilin ng Sabat ngayon sapagkat ang Sabat ay ipangingilin maging doon po sa new heavens and new earth. Ang tanong po natin, kapatid na Jeriel, ito bang kapitulo 66 ng Isayas ay nagtuturo sa mga Kristiyano na dapat tayong mangilin ng Sabat ngayon at sa darating na panahon pa? Bueno, ngayon kung ito po ay dapat nating ipangilin, dapat ding ipangilin ng mga Sabadista itong Jewish New Moon Festival. Di ba? Pero ang ating pong tanong, kapatid na Jeriel, doon po ba sa bayang banal, ay meron pa kayang tinatawag tayo na new moon? At saka new moon to new moon ang sabi, bagong buwan sa panibagong buwan. Pero bago natin sagutin po yan mga kapatid, ito ang katotohanan yan eh. Maraming Sabadista ang nagtuturo ng Jewish New Moon Festival observance. Pero ang kanilang pinagbabatayan nga, itong binasa natin, 66 ng Isayas. Pero ang totoo niyan, kapatid na Jeriel, hindi sila'y nagtuturo lang, pero karamihan po sa mga Sabadista, hindi naman po nangingili ng bagong buwan eh. Yan, ano ibig sabihin yan? Inconsistent. Itinuturo, pero hindi sinusunod. Ngayon, ang ating tanong, kapatid na Jeriel, ang bagong mga buwan ba at Sabat ay patuloy bang dapat natuparin ng mga Kristiyano ayon sa bagong tipan? Sagutin na natin ho. Hindi na ho pwede. Ayaw ng payagan. Ano batayan natin? Next slide po. Ito. Colossians 2:16. Ayan. Therefore, let no one judge you in regard to food and drink or in regard to the observance of a festival or a human or a Sabbath day. Kapatid na Jeriel, sa ating panahon, ayon sa bagong tipan, dapat pa bang ating isagawa ang Jewish festival katulad po ng New Moon na kanilang ipinangingilin at saka Sabat? Ang sabi ho diyan sa Colossus na binasa natin, let no one judge you in regard to food and drink or in regard to the observance of a festival katulad po ng New Moon or a Sabbath day. Na makatuwid, nang suriin natin ang kanilang pinagbabatayan, 66 ng Isayas, kapatid na Jeriel, hindi na ho aplikable yan sa panahon po natin ayon
kay Apostol Pablo, na dating nangingili ng Sabat yan, sapagkat nung si Pablo, nung hindi pa siya Pablo, dating Saulo po yan eh. Kasama ng mga Pariseo na nangingili ng Sabat. Pero si Pablo, nang siya'y makumberte, naging follower ng ating Panginoong Yahusya, abay kanyang itinuro ng sabi, let no one judge you in regard to food, drink, or in regard to observance of a festival or a new moon or a Sabbath day. Kaya hindi pwedeng i-judge pag hindi nangingili ng Sabat. Di ba? Yun. Kasi una, higit sa lahat, kapatid Erning, hindi ka naman Hudyo eh. Ba't mangingiling ka niyan? Oh, saan ba nagsimula yung Sabat, kapatid Erning? Aba, ano yan, nung mapalaya ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egypt. Para sa kanila yan eh. Eh ngayon, panahon na ni Yahusha, si Yahusha, nangiling din yan noon. Yeah. Pero nung dumating na siya, binago niya na. Kasi iba na nga yung propeta, iba na rin yung batas. Hindi ba? Nakasulat sa Biblia yan eh. Yung lumang Babasahin natin tipan, yan. mamaya malalaman natin yan. Pero ito, ang batay natin. Hindi namin uusigin kung nangingiling kayo ng Sabat. Hindi kami nang uusig diyan. Ang sa atin, kapatid na Erning, bakit, kasi tinatanong tayo, bakit hindi kayo nangingiling? Bakit wala kayong Sabat? Ito sagot namin, yung nakasulat. Kaya ibalik natin ang tanong sa kanila, ba't kayo may Sabat? Hudyo po ba kayo? Hindi po. O hindi naman po pala kayo Hudyo eh. Hudyo you think you are. Ay, di ba? Sabi nga, medyo bigyan natin ng konting laughable things, no? Mga kapatid, ang pangingili ng Sabat, ba malalim yan? Kung pagbabatayan natin yung nauna, pag nangiling ka ng Sabat, walang gagawa sa sambahayan mo. Kahit na po yung iyong mga baka. Sabi nga, hindi pwedeng gumiik. Hindi ba yun nga ang pinunan ng Panginoong Yahusha, kapatid na Erning? Inuusig siya, pero sila nagpapakain ng mga baka nila sa panahon ng Sabat. No, binanggit ng Panginoong Yahusha yun. Mga mapagpaimbabaw kayo, sabi niya eh. Yeah, ba't pagtatalunan pa yan? Hindi ako Hudyo, ako ay Yahusyano, hindi ako nangingili ng Sabat. Tapos. Di ba? Yeah, bueno. Kung gusto nyo mangili, yan ang sa inyo. Okay. Tama. Bueno, diyan po sa isa, marami tayong sisiya sa atin dyan eh. Diyan sa Kapitulo 66. Ang sabi po diyan, and I will select some of them also to be priests and Levites. Ang tanong, doon ba sa bagong langit at bagong lupa, meron pa bang mga Levitical na mga saserdote doon? Ano ba nangyari, mga kapatid? Diyan sa mga Levitical priests, yung mga saserdoteng Levitico. Ano man nangyari diyan? Aba, inabolish na po yan, kapatid na Jeriel. Yeah. Ano katunayan inabolish na? Ay may dumating ng bago na saserdote. Ito, basahin natin next slide. Pakibasa kapatid na Jeriel. For when there is a change in the priesthood, ulitin ko, bigyan natin ng diin ng konti. For when there is a change in the priesthood, there is of necessity a change of the law concerning the priesthood as well. May pagpapalit eh. Nagpalit na ng priesthood, nagpalit na ng propeta. So, sabi diyan, meron ng necessity, kailangan na rin magpalit ng batas concerning the priesthood as well. May pagbabago. Ibig sabihin, pag merong bagong propeta o bagong priesthood, bago rin yung batas. Ayan ang maliwanag. Yan po. Kaya sa panahon natin, ang ating priesthood, ang chief priest, sino po ba ang chief priest? Ang Panginoong Yahusha na. Di yung batas ni Moises, tapos na. Bakit? Batas na ni Yahusha ngayon. Mamaya mayroon pa tayong makikita dyan. Sa makatwid, natutugunan po natin, nasasagot po natin sa pamamagitan din ng mga talata ng Biblia, yung kanilang pinagbabatayin kasi ang sabi sa 66:21-24 ng Isaias, I will select some of them also to be priests and Levites, says the Lord o Yahuwah. Wala na pong mga Levitikong saserdote doon sa bagong langit at bagong lupa.
na yan po ang kanilang pinagbabatayan. Yan daw kasi yung bayang banal yung permanenteng tahanan ng maliligtas. Wala na po kasi inabolish na po yun eh. Ang nandoon ay ang Panginoong Yahushua, yung high priest sa bagong kautusan sa bagong tipan ayon sa 7:12 ng Ebreo, mga kapatid. Yeah. Sa makatwid, na-debunk din po natin, wala na pong Levitical priest doon po sa New Heaven and New Earth na tinutukoy nila. Ngayon, pag sinabi nilang new moon sa new moon, aba, para magkaroon ng bagong buwan, kailangan po may gabi. Di ba? Ngayon, sa Yeah. bayang banal ba, may gabi pa doon? So, basahin nga natin to. Tignan natin. Oh. Next slide. Yeah. And the city has no need of the sun. Wala na ngang araw eh. Wala Nor na. of the moon. Wala na rin buwan. Wala na. To give light to it. For the glory, splendor, radiance of God has illumined it. Ayan. Kasi karamitan illuminated. God has illumined it. And the land is its lamp and light. And there will no longer be night. They have no need for lamplight or sunlight, because the Lord God will illumine them, and they will reign as kings forever and ever. So sa bayang banal, kapag namin, wala na hong araw, wala na rin buwan. Wala na eh. Ano yung pangingilid mo pang buwan? Paano pang festival ng buwan mo doon, bagong buwan? Festival na, wala na ng buwan eh. Wala na buwan eh. At saka yung batas, alam nyo, kapatid na Erning eh, diyan sa bayang banal, ang batas ni Yahushua hindi na rin aplikable. Batas na ni Yahuwah Yeah, hari niya ang siya. narariyan, no? Sapagkat ang maghahari diyan isusuko, diyan nga susuko sa lugar na yan si Yahushua eh. Di ba? Sa Panginoon Diyos. Susuko siya sa Diyos diyan eh. O sino na maghahari diyan? Ang Diyos. Ayan. Si Yahuwah na. Ang tanong natin, batas pa ba ng ebanghelyo ang iiral diyan? Babatas na ng Ama ni Yahuwah. Kaya kung ano man ang naroon na kailangan natin gawin. Kaya nga ang gagawin na po natin doon, aawit, pupuri, aawit. Ang gagawin natin dyan eh. Kaya wala na hong pangingili ng sabat. Wala nang pangingili ng sabat doon sa bayang banal. Para sa amin. Pero para sa iba, yun ang paniniwala nila. Go ahead. Mukhang sana makarating sila talaga doon. Para malaman nila na wala na pala talagang sabat. Tama pala yung sinabi ng mga ministro ng iglesia ni Yahushua. Doon yung malalaman. Pero ito, sabi nga, pwede nyo siya sa atin. So, nasagot natin, kapatid na Erning, na doon sa kanal, wala nang buwan doon eh. Wala na ring araw. Ang nagliliwanag doon, yung liwanag ng Panginoong Yahuwah. Yahushua. Si Yahuwah at si Yahushua ang magliliwanag doon. Diba? Sabi nga, God has illuminated and the lamp is its lamp and light. Yan. At saka ito pa, basahan pa natin next slide sa 21-25. Ayan, next slide. Bilang dagdag pa, yan By day, for there will be no night there. Walang gabi doon. Talagang maraming talatang nagsasabing Its wala gates na doon. will never be closed in fear of evil. Ayan. Wala na. Wala nang gabi po ron. Paano pang uubra yung para magkaroon po ng bagong buwan at mga bagong buwan at sabat, sabat to sabat, buwan sa mga darating na mga buwan pa, kailangan may gabi. Wala nang gabi ron eh. Ba't yung pagpipilit? Wala na ng buwan eh. Wala na ng buwan eh. Wala nang buwan eh. Di ba? Sabi nga, yung dating bagay, lumipas na. At saka ito pa, kapatid na Jeren, doon balikan natin ang 66:21. Ang sabi roon ay so your name and your descendants endure from one new moon to another and from one Sabbath to another. All mankind will come and bow down before me, says Yahuwah. And they will go out and look upon the dead bodies of those who rebelled against God, against me, sabi ng Panginoon Diyos. Meron pang namamatay na mga katawan doon. Dito sa binabanggit sa Isaiah 66, sa new heavens and new earth. Tanong, meron pa bang mamamatay doon sa bayang banal, mga kapatid? Kasi
Ang pinagbabatayan pa nila, ito kapatid na Jeriel, isa pa 'to sa batayan nila. Hindi lang yung kapitulo 66 ng Isaias, pati 65. Basahin natin, next slide. Ito, ayan oh. No longer shall there be in it an infant who lives only a few days. Yung bayang banal na tinutukoy na yan, kapatid na Erning, hindi yan yung bayang banal na ginto ang kalsada. Yan na nga eh. Yan Okay? na nga. Okay? No longer shall there be in it an infant who lives only a few days, or an old man who does not finish his days. For the youth who dies at the age of 100, and the one who does not reach the age of 100 will be thought of as accursed. Behold, I am creating new heavens and new earth, and the former things of life will not be remembered or come to mind. Actually, what Isaiah was talking about was not the new heaven and the new earth with the city of gold. That new heaven and new earth being referred to here by Isaiah is no other than the millennial kingdom. Tama. Tama po yan. That's the millennial kingdom. Ha? Hindi ho yan yung bayang banal na yung na may dalisay na ginto. Yes. Kasi may nabasa silang new heavens and new earth. Ang akala nila, iyan na nga po ang permanenteng tahanan. Nako, ng kapatid mga Erning, lalo na nung iglesia pa tayo diyan sa yung inalisan nating religion, yung iglesia ni Cristo tawag uno, no? Yung iglesia daw ni Cristo, hindi naman kay Cristo. Ito tanong. Isang bayang banal lang ang alam ng mga miyembro diyan eh. Yan, Isang heaven, isang new earth lang eh. Ang alam nila diyan eh. totoo yun. Pag tinanong mo yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ilan ang bayang banal? Ilan ang new heaven and new earth? Isa lang. Hindi, dalawa, brother. Hindi nyo ba alam? Kasi nga, ang kanilang pananampalataya parang nakasalig sa operetang putol-putol. Totoo yun. Palukso-lukso. Kulang-kulang. Brad, kulang-kulang yung itinuro. Kaya nga yung nanguna nakagalitan ng Diyos eh. Di ba? Yeah. Bakit ka mo? Kulang-kulang tinuro mo sa mga ko. Sabi ko sa iyo, the whole message. The whole message. So yan ang iniuutos ng Diyos sa mga tagapangaral. The whole message. Preach the whole message. Half message lang tinuro mo eh. Half truth. Yeah. Oo, kulang-kulang. Tapos yung iba naman, hindi na para sa inyo eh. Ginagawa nyo pa rin. Yan nagigingili ng sabat, yung mga kaibigan nating Sabadista. Pero sabi nga, alam nyo kapatid na Erning, yung mga sumasampalataya dyan, mga sumasampalataya sa Diyos yan, kaya saludo kami dyan. Kaya lang, ang tanong bakit, tinatanong nyo kami, bakit wala kami dyan? Ito dahilan. Itong mga sinasabi namin talata, ito dahilan. Ngayon, kung gusto nyo ipaliwanag sa sarili nyong paraan ang nakasulat sa Biblia, gusto nyong paghaluin yung kautusan ni Moises at saka yung kautusan sa Bagong Tipan o kautusan ni Yahushua, pwede nyo paghaluin yan. Kaya lang, hindi kayo Christian. Ano? Ang tawag dyan, hindi Christian, kapatid na Erning. May Kasi tawag dyan. nung pang-araw, meron ng mga ganyan eh. Yung mga Pariseo na sumampalataya kay Yahushua, tapos yung nga yung mga taga-Judea at saka Samaria na umakyat doon sa tinuturuan ni Apostol Pablo at saka ni Bernabe at sinabing kung hindi anya kayo hahalasin ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. O sa makatwid, ito sumasampalataya na ang kaligtasan kay Yahushua. Pero ini-insist pa rin yung kautusan ni Moises. Yan yung mga Pariseyong nag-Kristiyano, kumbaga. Di ba? Kaya gusto nila kautusan ni Moises at saka kautusan daw ni Yahushua pagsasamain. Kung hindi, hindi kayo maliligtas. Sabi ng mga tao na yan, nagaling sa Judea at Samaria. Ngayon, ang tawag yan, hindi Christian. Ano po tawag doon, kapatid Erning? Judaizers yata. Ayun, Judaizers. Kaya kung ikay Christian, tagasunod ka ni Yahushua, pagkatapos gusto mo pang i-practice yung kautosan ni Moises, hindi ka Yahusyan. Ano po yan? Judaizers. Di ba? Yung parang Pariseo na nag-Kristiyano. Yun. Pinipilit pa rin yung lumang. Pinipilit pa rin yung lumang tipan eh. Di ba? Yung lumang tipan, shadow. Sabi nga, yung mga moral na natutunan natin doon, walang masamang, yung mga pangako ng Diyos doon,
magpapatuloy yung pangako ng Diyos, pero yung kautusan, hindi na. May bago ng propeta. Ito na tayo ngayon. Dito na sa kautusan ni Yahushua. Pero yung mga pangako ng Diyos doon, pinangako sa bayan ng Israel noon. Yung mga tinupad ng Diyos sa bayang Israel na yun. Sapagkat ang mga kay Yahushua, yun din ang bayan ng Diyos, matutupad at matutupad din sa kanila. Kung susundin nila yung mga bagong kautusan. Ayan, hindi po ba? Yan ang mahalaga. Mhm. Kaya dito kami nagbabatay. Kami po na mga iglesia ni Yahushua. Kaming mga tagasunod ni Yahushua na ating tagapagligtas. Kapatid na Maliwanag, Jeriel, oho, dito sa verse 17, ang nakasulat, Behold, I am creating new heavens and a new earth. Hindi parang Mhm. katulad din doon sa chapter 66 kanina. Ano po? Mhm. Ngayon, kapatid na Jeriel, ano na sa utak nila nitong mga Sabadista na ito? Mga kaibigan din natin yan, no? Walang personalan nito. Ito po'y aral lang. Ang new heavens na sinasabi ng Panginoong Yahushua, akala nila yan nga po ang may dalisay na ginto. Pero hindi po yan ang tinutukoy dyan sa Isaias Kapitulo 65, 20, 17. Bakit? Mhm. Sapagkat ang sabi, ang sabi doon, no longer shall there be in it an infant who lives only a few days, or an old man who does not finish his days. For the youth who dies at the age of 100, and the one who does not reach the age of 100 will be thought as a curse. Makatwid kung ikay sa panahong ito na binabanggit sa Isaiah 65, ang ipanganganak at saka yan ay lumaki hanggang sa 100 taon, kapatid ng Jerel, bata pa eh. Yeah. Wala Yan sa nang lugar still na yan. baby. Walang still baby. Yung Walang pinanganak baby, patay. Wala na Tama. nun. Yun Pero namang, panganganak pa rin. oo, yun namang, Teka muna, kapatid na Ernie, bago nyo sabihin yung sasabihin nyo. Pag okay. kami ipapanganak, edi may mag-asawa, Ayun, may mag-aasawa pa. o di Mamaya, meron pang tatalakayin sexual natin yan. relationship, o di ba? Oo. Babasahin natin mamaya yan. Malapit-lapit na tayo dyan. Pero ating Sige. binibigyan din po na dyan po sa 17 ng 65, parang katulad ng chapter 66 kanina, na I will create a new heavens and new earth. Behold, I am creating new heavens and new earth. Pero dyan sa bandang itaas, may mamamatay pa eh. Yung hindi umabot ng 100 taon, mamamatay. Hindi po ito ang bagong langit at bagong lupa na may ginto na kalsada. Bakit? Ano bang mangyayari doon? May kamatayan pa ba roon? Next slide. Ito. And he will wipe Ayan. away every tear from their eyes, and there will be no longer death. Wala nang kamatayan. Di ba? Oo. No more death. Saan No yan? more death. New heaven, new earth, the city of gold. Ayan. Ayan. Tama. Doon yan. So, Doon yan. Maliwanag. Sa wala nang makatuwid. sabat yan. Yeah. Wala Maliwanag nang po. sabat yan. Katulad ng sinasabi nung mga kaibigan natin sa Badista. Ngayon, kung gusto nyo pa rin magsabat dyan, ewan ko kung papayagan kayo. At kung makakarating kayo dyan. Di ba? Kasi Exactly. mukhang iba yung paniniwala eh. Sabi nga, kung meron kang hidwang pananampalataya, mahirap na makarating ka dun sa bayang banal na yan. Dito pa lang, pananampalataya mo, hidwa na eh. Di ba? Kailangan ng pananampalataya ayon sa plano ng Diyos, ayon sa kautusan ng Diyos. Ngayon, kung ang ating paniniwala, ating pananampalataya, mukhang sumasalungat dito sa sinasabi ng Biblia, ang kaligtasan, sabi nga, medyo mahirap-hirap na tanggapin yan dahil sa saliwa nga eh. Sabi nga, yung pananampalataya, yung pananalig mo, sintonado eh. Kapatid na Jeriel, yan pong binabanggit niyang creating a new heavens and new earth sa chapter 65 at 66 ng Isaiah, yan po ay hindi po tumutukoy sa mga Kristiyano eh. Yan ang inaasahan ng mga Israelita na pagdating ni Yahushua, kasama silang mag-ahari. Yan na nga po ang millennial kingdom. Di ho ba? Kaya ang sabi nga, ang mga propesiya ni Isaiah na yan ay hindi na po aplikable sa atin. Sa ibig sabihin, sa mga Kristiyano, hindi sa mga Yahusiano sa ating panahon. Yan po, mga hulang yan, sa 66 at 65 ng Isaiah, yan ang iniisip at nasa utak ng mga Israelita noon. Malay nila sa bagong langit at bagong lupa na may ginto. Hindi naman nila na alam yun eh.
Di ba? Ibig So, sabihin, sapagkat sa bagong they are not tipan na aware about binanggit it. yun eh. Yeah. Pagkat wala, itinuro lang yung sa aklat lang ng Revelation yun eh. Doon binanggit po yung may dalisay na ginto, di ho ba? So ang mga Israelita, what they're hoping for ay yung Isaiah 65, 66 na may bagong langit at bagong lupa, pero may mamamatay pa ron. Di ho ba? Oh, mayroon pang mga ikangay mga tao na mag-aasawa pa ron. Eh sa makatuwid, hindi po ito ang bagong langit at bagong lupa na inaasahan ng mga Kristiyano ngayon na may lantay na ginto, mga kapatid. O, ngayon, ito, basahin po natin. Ano pa po ang patutuo ng Apostol Pablo para bigyang diin na sa panahon natin sa New Covenant, sa New Testament po, ay hindi na dapat nating ipangilin yung sabat na yan, new moon at kapistahan. Ito, basahin natin. Sa Colosas 2, 14 And he hanggang will 28. wipe away, ito Colossus, having cancelled out the certificate of debt consisting of legal demands which were in force against us and which were hostile to us. And this certificate he has set aside and completely removed by nailing it to the cross. When he had disarmed the rulers and authorities, those supernatural forces of evil operating against us, he made a public example of them, exhibiting them as captives in his triumphal procession. Having triumphed over them through the cross, therefore let no one judge you in regard to food and drink or in regard to the observance of a festival, in regard of, sabi niyan, the observance of a festival, nag-o-observe di ba? Yeah. Or a new moon, or a Sabbath day. Sa makatwid, hindi, sabi nga, therefore, let no one judge you in regard to food and drink or in regard to observance. Kasi, ang ating Dumating Panginoong ng Yahusha, Kristo eh. Yeah. ang Panginoong Yahusha, sabi nga ginadjudge siya dahil sa yung mga kasama niya, hindi nangili ng Sabat di ba? At maging siya, hindi nangili ng Sabat, kaya sinagot niya yung mga Pariseyo na yan na sinasabi niya, mga ipokrito kayo Yeah. Yung mga baka nyo, pinakakain nyo sa araw ng Sabat isa sa puna sa kanila ng ating Panginoon Yahusha. Kaya dito, nagsasalita ang ating Panginoon at sinasabi, therefore, let no one judge you in regard to food and drink or in regard to the observance. Hindi kami nag-o-observe niya. So don't judge us. Di ba? Yeah. So those who are not observing it, don't judge it. We are not judging you if you're observing it. We are just explaining to you why we do not observe it. Yan. Exactly. Kaya itong ating pong ginagawang pag-aaral, bakit ang Iglesia ni Yahusha hindi kailan pa man magse-celebrate ng mga kapistahan ng buwan o ano-anong kapistahan yan. Sapagkat hindi para sa atin yan. Yan ay para doon sa bayan ng Diyos nung nakaraan, sa bansang Israel. Yun, yung mga Hudyo. O sige, kung gusto nilang gawin yan. At yung mga Hudyo ngayon, kung gusto nilang gawin yan, yun pa rin ang paniniwala nila. Paano yung Hudyo na nagsumampalataya kay Yahusha? Ayun nga, gusto pa rin dalhin yan. Hanggang ngayon, meron niyang ganyan, kapatid na Erning. Meron pa rin na hindi naman Hudyo, dating, sabi nga, Kristiyano ako, okay? Tapos biglang bumalik doon sa kautusan ni Moises. Kristiyano ka na sana ano ka na ngayon? Judaizer. Judaizer ka na. Gusto mo pa rin kasi yung trabaho ng Hudyo, dalhin mo sa Kristyanismo. Hindi pa natin nakikita yung pagkakaiba niyan, di ba? May pagkakaiba yan Kaya nga sabi, pag nag-aaral tayo ng banal na kasulatan, gamitin natin yung sentido commun. Common sense, di ba? Common sense. Ibang bahagi na ito itong panahon natin, ibang bahagi na po, kapatid na Ernie. Tama. Hindi na para sa atin yung luma na yun Sige po, tuloy natin. Kasi ang sabi nga bumalik din lang kayo sa panahon ni Moises, pati di pa nyo balikan panahon ni Abraham. Panahon ni Noe, gumawa kayo ng daong. Okay. Ngayon, hindi lahat po ng gawain sa iglesia o sa samahan o kilusan ay gagawin pa natin sa bayang banal. Una, wala nang bautismo sa bayang banal.
Wala na. At saka doon sa new heavens and new earth na binabanggit diyan sa Isaias ay, mayroon pang mga ipanganganak, eh. Doon ba mayroon pang pag-aasawa doon para manganak sila? Next slide, 13:4. Ito nakasulat. Ayan. Marriage is to be held in honor among all. That is regarded as something of great value. Yung marriage, great value. Tama. And the marriage bed undefiled by immorality or by any sexual sin, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Corinthians, for every time you eat this bread and drink this cup, you are symbolically proclaiming the fact of the Lord's death until He comes again. Ayun, kaya una, ang pag-aasawa dito lang po 'yan, eh. Binibigyan niya ng honor ng Panginoon Diyos. Ayaw ng Diyos na ika'y magkaroon ng sexual relationship na out of wedlock o out of marriage, Mhm. sapagkat yan po'y immorality, adulterous po yan, di ho ba? Wala ng pag-aasawa doon. Wala na po. Eh doon ba mayroon pang Lord's Supper? Wala na rin. Bakit? Ang sabi nga diyan, for every time you eat this bread and drink this cup, you are symbolically proclaiming the fact of the Lord's death until He comes again. Eh pagdating niya sa rapture at pagdating niya kasama ang mga anghel at mga raptured saints na siya'y maghuhukom, maglalatag siya, magtitipunin niya mga tao, katulad ng pagtitipon ng pastor sa mga tupat, kambing, yan po ay paghuhukom sa sintidong ibibigay niya yung kanyang verdict, yung kanyang hatol, paghuhukom yun eh. Pero but the execution of the verdict will be after 1,000 years or a little bit more Ngayon, than that. kapatid Erning, linawin natin sapagkat meron din sinasabi sa Biblia, doon sa bahay ng aking ama, doon ako kakain kasama niyo. Oo, totoo yun. Teka muna, kailan mangyayari yun? Pagkatapos ng rapture, dahil dadalhin niya tayo doon sa bahay ng kanyang ama, magkakaroon ng kasalan, ikakasal po ang kordero sa kanyang asawang babae. Kahal. Na yun yung kahal niya. Yon, kakain siyang salo-salo tayo uli kasama, di ba? Doon Opo, tama. Yun. Ngayon, Pero dito, alam nyo, dito po, sa bayang banal na ginto, wala na yon. Wala na. wala na po yun. Ngayon, yung mga propesiya sa mga Israelita ay ating pong inuunor. Siyempre, salitaan ng Diyos po yan eh. Balikan natin, sandali, para lang masatisfy itong ating mga kaibigang Sabadista, na taga-Pilipinas pa. Kaya ating tinatalakay ngayon ito eh. Di ba? Katulad halimbawa ng Sabat, circumcision, yung mga sakripisyo. Ayan po yung ating sinasangayunan sapagkat nakasulat. Basahin natin. Next slide. Ito. Nakasulat eh. Kaya ating sinasampalatayanan. Pero And sa it shall Israelita be that from new moon to new moon, and from Sabbath to Sabbath, all mankind will come to bow down and worship before me, says Yahuwah. In a controversy, they shall take their stand to act as judges. They shall judge it in accordance with my ordinances. They shall also keep my laws and my statutes in all my appointed feasts and sanctify my Sabbath. Ayan. Ayun. Ayun mga kapistahan. At saka binanal yung mga araw ng Sabat. Di ba? Sabat to Sabat, new moon to new moon. Eh, alam natin. Pero kanino yan? Iniutos sa mga Israel. tao na kasama noong sila'y mapalaya mula sa Ehipto, mga kapatid. Ano ba naman yan? O eto Kasi pang po, kapatid katunayan. Erning, merong gustong maghudyo-hudyuhan eh. Ayun nga ang problema doon. Yan ang problema. Pupunta pa doon sa Israel para gampanan yung, meron pa ako napalitan na nagbabautismo doon sa ilog ng Jordan. Meron, kahit saan naman pwede, ba't pupunta ka pa ron? Yeah. Ano gusto mo palabasin? O, di ba? Di ba? Kaya, Kumbaga sa ano yun? Yung bang binautismuhan dito at saka binautismuhan doon, magkaiba? magkaiba pa. Hindi naman magkaiba eh. Eh ano yung pagkakaiba? Meron kayo pagyayabang, di ba? Oh, nagbautismo kami doon. Di ba? Yan ang problema. Kasi nga gustong maging Hudyo. Hindi naman mukhang Hudyo. O, di ba? Alam mo, meron ako naalala nung tayo nasa iglesia pa eh. Dahil meron silang pasugo. Pagkatapos, meron pong mga kuha doon sa pasugo galing sa Greece. Mga nakasuot ng Grego. Oo, pero Pinoy. Tapos sabi nung kapatid na nakakita, ay, may mga iglesia palang Greek.
Pero ba't mukha ding Pilipino yung Greek? Damit lang pala. Damit lang pala. Di Sa ba? damit lang. Oo, kasi nga, bakit, why do you want to pretend someone that you are not? Yeah. I'm not a Jew, but I am a follower of a Jewish carpenter. Mhm. So, Yeah. I will not copy his tradition. I will obey what he instructed me to do. Hindi niya Correct. naman sinabing, oy, maging Hudyo ka rin ha. Sinabi ba Hindi ni niya Yahweh sinabing sa'yo? gano'n. Yeah. Oo. Ang sa atin, tsaka bakit naging tradisyon sa Pilipinas yung tradisyon natin sa Pilipinas na tayo hinahalas, hindi dahil sa Hudyo tayo, Totoo 'yon. di ba? Kundi dahil sa may ibang isipan ng Pilipino tungkol doon. Kalinisan yun para sa mga Mhm. Pilipino, di ba? Tama. So, hindi Sirkumstasyon. yan dahil sa kautusan ni Moises. Hindi. So, we are not going to pretend who we are not. Ha? Yeah. Huwag tayo mag-pretend. Kasi yung iba nagpi-pretend eh. Hindi naman mukhang Hudyo. Ang Hudyo, malalaking tao eh. Liit-liit mo, hindi ka ma-Hudyo. Sabi nga, hindi ka ma-Hudyo. Eh bakit? Nag-aalala Hudyo ka. Sabi nga eh. Kailangan, sa ang Diyos, kapatid na Erning, ang gusto niya, ang ating pagkatao, natural. Huwag Yeah. pretensuous. Di ba? Eh, kung Yeah. halimbawa, hindi naman utos sa atin yan, gagawin natin. Pinipretend natin na Hudyo tayo. Pupunta. Kung gusto mo pupunta doon sa Israel, mamasyal ka. Walang problema. Turista. Oo. Di ba? Pero as a religious thing, teka muna, ano yung pilgrimage? O, di ba? Eh, kung paano, kung Yeah. Muslim ka, punta ka doon sa Mecca? Ganun ba? Ganun ba gagawin mo? Eh, sabi nga, wag na tayo mag-pretend. Kung ano yung itinuturo sa atin, kung ano ang iniutos sa atin, yun ang gawin natin. Walang labis, walang kulang. O, di ba? Tama. Ito pa, kapatid na Jeriel, itong katunayang ating isinasaalang-alang itong mga talatang ito. At sa awa ng Diyos, alam natin. Next slide. Ito pa. And it shall be that from, ito rin yata yun, and it shall be from, that from new moon to new moon and from Sabbath to Sabbath, all mankind will come to bow down and worship. Hindi, ito rin yung binasa natin. Next slide. Next slide. Yeah. Yan. In that day, there will be written on the little bells on the horses, Holy to Yahuwah. And the cooking pots in the Lord's house will be holy to the Lord, like the bowls before the altar. Every cooking pot in all the houses in Jerusalem and in Judah will be holy to Yahuwah of hosts, and all who sacrifice will come and take them and boil their sacrifices in them. And in Yun, that day, sacrifice. there will be no longer there. That day there will no longer be a Canaanite, that is any godless or spiritually unclean person, whether Jew or Gentile, in the house of Yahuwah of hosts. Mhm. For on my holy mountain, on the high mountain of Israel, Zion, says Yahuwah God, there the whole house of Israel, all of them in the land, shall serve me. There I will graciously accept them, and there I will require your offerings and the choicest of your gifts with all your holy and sacred things. Ayan, kapatid Ayun. na Erning, ang nabasa natin. Sabi I will require offerings, your offerings, yung mga gifts, yung mga sacrifices. Binasa natin ito para bigyan po ng pabor ang mga Sabadista. Tama po yan, lahat ng yan. Sinututol yan. Yan po ay utos sa mga Israelita na napalaya mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto kasama kabaron para ikay mangilin. Yan. Dapat talang sundin yan. Ang tanong ngayon, Brother Sabadista, dapat mo bang gawin yan? Kayo ba ang tinutukoy ng Diyos dyan na Israel? Ha? Hindi naman eh. Kaya, kung hindi ka naman Israelita, okay? Ngayon, kahit na Israelita ka ngayon eh, hindi mo na dapat gawin yan eh. Dahil, una, hindi ka na Israelita. Kung Israelita ka, wala ka naman na sa panahon. Di ba? Wala Hindi na naman na, panahon. Nagawin mo pa yan. Yan yung noon. Eh, lalo lang mas pangit tignan. Hindi ka na Israelita, eh ginagawa mo pa yan. Exactly. Di ba? Hindi ka Israelita, ginagawa mo yan. Hindi ka Hudyo, ginagawa mo yan.
Eh kung yung Hudyo sa panahon natin ngayon, hindi na dapat gawin yan. Kaya nagkaroon ng pagtatalo between Yahusha and the Pharisees. Totoo yun. That is one of the argument na ang gusto ng mga Pariseo mangili ng Sabat ang mga apostol at sina Yahusha. Ang Panginoong Yahusha. Kini-question nila siya. Eh naghahanap nga ng buta sa kanya, di ba? Tama. Yung Pati mga nga doon pariseo. sa taxes gusto siyang ipitin eh. Sa makatwid, kung unawain nating mabuti, may mga ito ngayon, may batas pa ba ngayon na umiiral sa mundo, kapatid na Erning, na kapag hindi ka nagbayad ng tax, itatali ka sa 4 na kabayo at saka sabay-sabay patatakbuhin ng kabayo. Meron pa bang batas na ganun ngayon? Wala na ngayon yan. Wala na. Cruelty na yan di ba? Yeah. Wala nang ganun. Sobra na yan. O meron pa bang batas ngayon? Yung batas natin nung una. Yung batas natin nung unang-una pa mga panahon na para mapatunayang hindi ka nakagawa ng krimen, kailangan lumakad ka sa apoy. Pag hindi ka nasunog, hindi ka gumawa ng krimen. Ano kasi batas yun? Di ba? May mga May batas na problema. gano'n noon. Mayroon. Yun, para sa kanila o para sa atin ba yun ngayon? Hindi na. Hindi po ba? May mga pagbabago ng batas Kung ang tao, binabago niya ang mga batas, ang Diyos meron din pagbabago. Kailan pinapalitan ng Diyos ang batas, kapatid na Erning? Aba, pagka mayroon ng bagong saserdote. Ayan! Pag meron ng bagong saserdote, iba na yung batas. Kaya yung batas noon ni Moises, wala na lahat yun. Yeah. Ang totoo, yung 10 utos nga ginawa ng 2 ng Panginoong Yahusha, di ba? Tama. Pero alam mo, yung nagdadala iglesia na lang. kinagisa natin, binalik sa 10. Yun ang problema doon. Yun naman ay sumobra naman. Ang pinaka pang 10 utos huwag kang lalaban sa pamamahala. Nakakatakot. Ibig sabihin, hindi pa diniretso Huwag kang lalaban sa akin. Di ba? Yun ang itinutukoy nun. Hindi mo pa diniretso, brother. Di ba? Dapat diniretso na. Huwag kang lalaban sa akin huwag mo akong kukwestiyonin. Yan lang yun Yeah. Ito pa, mga talatang babasahin natin. Para lang masatisfy itong mga gusto ng ating mga kaibigan sa Badista. Alam natin yung mga talatang yan, pero hindi para sa atin yan. Next slide. Ito. Ayan, next slide. Ito ang nakasulat, mga kapatid, ating basahin. It shall be the prince's responsibility to provide the burnt offerings, Ayun, the grain offerings, and the drink offerings of the feast on the new moons and on the Sabbaths. At all the appointed feast of the house of Israel, he shall prepare and provide a sin offering, the grain offering, the burnt offering, and the peace offering, to make atonement for the house of Israel. Ayan ang liwanag for the house of Israel. Are you a member of the house of Israel? Ayan ang tanong na natin. The burnt offerings which the prince shall offer to Yahuwah on the Sabbath day shall be 6 lambs without blemish and a ram without blemish. Ayun, may mga talagang mga tuntunin, mga dapat sundin. At saka tinututulan po ba natin yan na naging batas ng Diyos yan? Hindi. Batas ng Diyos yan noon. Para kanino? House of Israel. Kapatid na Jeriel, teka muna. Kaya siguro ibinalik ng iba ang Sabat. Sapagkat ayun, nakasulat, all appointed feast of the house of Israel, di ba? Ano yan? Yung burnt offering. Prepare, ayan na. He shall prepare and provide the sin offering. Kwarta yan. Brother, baka kaya ka naglalagay ng maraming pista, gusto marami offering. Diba? Offering, brother, puro offering. Kasi sa panahon ni Yahusha, ang offering, isang single offering. Ang single offering na panahon ni Yahusha, ibukod mo, isimpan mo, batay sa kinita Abuloy, mo. tuwing pagsamba. Abuloy, tuwing pagsamba. Yan ang gawin mo. Yan ang offering mo. Pero kapag tuwing magsiselebrate noong araw ng iba't ibang kapistahan, ang House of Israel, required sila na mag-prepare, provide the sin offering. Iba yung sa sin offering, iba pa yung the grain offering, iba pa yung burnt offering, iba pa yung peace offering. Ang daming offering. Ay, nakaraan Kaya na. ito, kapatid na Erning, kapag ka ang isang pastor ngayon, itinuro yan at napasampalataya yung kanyang mga kasama, makakabili ng gusto niya. Oo, dadami Hindi pera. dahil sa trabaho niya. Walang trabaho ngayon iba. Magbulat-latan tayo. Magbulat-latan tayo rito. Di po ba? Hindi kami nagagalit. Pero sabi nga, minsan kasi,
yung ibang mga pastor, yung ibang mga ministro, magbibintang sa kapwa niya dahil gawain niya. Totoo Oo, yun. Inililigaw niya yung gawain mga niya tao. eh. Di ba? Gawain niya. Gusto niyang magkaroon ng magandang titirhan. Gusto niya ng ganito, gusto niya ng ganon. Yung iba nga, gusto ko eroplano, gusto ko ng... Ba't hindi pa kaya binili? May eroplano, may helicopter, ba't di ka pa bumili ng tren? Sana maglagay ka na rin ng barko. Baka may barko na rin, ano? Wala pa yata. Wala pa. Siguro takot Malapit sa tubig. Baka takot sa tubig. May swimming Baka. pool na pero hindi naman marunong lumangoy eh. Di ba? Yun ang problema sa iba. Yan, mga kaibigan, mga tagapakinig sa programang ito. Kapag ang isang pastor o isang nagtuturo ay nagkaroon ng ari-arian o property na hindi naman galing sa kanyang pinagpawisan, kundi galing sa abuloy ng mga kaalib o mga kapatid, ay dapat yan malaking question mark sa ulo niyan. Malaking question mark dito. Bakit mo ginugugol yan sa hindi dapat? Tapos sa likod, dapat may malaking X. Target. yan nga eh. Kaya marami ngayon na mga gustong maging pastor, gustong maging ministro, maging evangelist, madali kita eh. Di ba? Kayo po, hindi. Meron kaming hanap buhay na sarili namin. At kailan pa man, sa Iglesia ni Yahushua, hindi mangyayari yan. Oo, kasi po, ayaw naming mapusasan at makulong. Dahil every year, iniimbestigahan ni Uncle Sam. Teka muna, magkano ang nalikom ninyo? Ito po nalikom namin. Sana po saan yung dinala yan? Bakit binili nyo nito? Ba't binili nyo na? Mako-question ka. Di ba? Kaya hindi mako-question ang Iglesia ni Yahushua eh. Bakit? Sapagkat si Uncle Sam ang kanyang auditor. Hindi ka miyembro. Kaya na ipagmamalaki namin yan eh. Bakit? Walang magiging anomalya sa kilusang ito. Sapagkat bukas yan. Bukas. Pati nga yung mga nagandog, kapag pag kailangan nila resibo, may resibo, wala. Meron. Ngayon, kapatid na Jeriel, ito. Sa panahong Kristyanismo o followers ni Yahushua, wala nang lalaki o babae. Wala nang Hintil o Hudyo. Wala nang tuli o hindi tuli. Yeah. Pero nung panahon ng Israelita, mayroon pang ginagawa silang diskriminasyon eh. Basahin natin next slide. Ito pa. Thus says the Lord God, no foreigner, uncircumcised in heart and flesh. Meron palang circumcised sa puso, no? Sa puso, mayroon pa rin. Yung circumcised sa flesh, yung sa lalaki ginagawa yun. Yeah. Of all the foreigners who are among the sons of Israel shall enter my sanctuary. Thus says the Lord God, no foreigner uncircumcised in heart and flesh of all the foreigners who are among the sons of Israel shall enter my sanctuary. Bawal pumasok. Bawal. Pag hindi ka circumcised. Bawal pumasok sa santuario ng Diyos. Tuloy natin. Awake, awake, put on your strength. O Zion, put on your beautiful garments. O Jerusalem, the holy city, for the uncircumcised and the unclean will no longer come into you. May discrimination nun eh, no? Yeah. Shake yourself from the dust. Arise, O captive Jerusalem. Rid yourself of the chains around your neck, O captive daughter of Zion. Ayan. Sa panahon noon, sa mga batas noon na inilagay ng Diyos, sapagkat pinakikita nga ng Diyos ang kapangyarihan niya na matutupad sa isang bansa. At ang totoo, kapatid na Erning, ang Israel ay kinatakutan ng lahat ng mga bansa na nakapaikot sa kanya. Totoo yun. Maliban na lang nung magkaroon ng pagkukulang si Josue. Nung magkaroon ng pagkukulang si Josue, yung mga Amalekita, Amalekites, no? Amalekites. Naku, 36 agad patay doon sa mga sundalo ni na Josue. Kaya nagtakbuhan yung mga Israelita. Nakita ngayon, naduwag yung mga Israelita. Sabi ngayon ni Josue, bakit mo pinahintulot na magagalito kami? Yeah. Kasi nalimutan yung kumonsulta sa Diyos eh. Yun ang problema. Nakalimutan ni Josue kumonsulta sa Diyos. Kaya ang Israel, no, noon may pinakikita ang Diyos. Ito bayan ko. Walang Diyos sa buong lupa maliban saan? Sa Israel. Pinakikita ng Diyos yan. Kaya ang gusto ng Diyos, kung ikaw ay foreigner, nasasama sa Israel, gagawin mo lahat ng pinagagawa niya sa Israel. O kung hindi, hindi ka pwede pumasok sa aking santuario. Santuario, exactly.
At saka hindi lamang yan. Ito pang mga batas noong panahon. Ito pa, kapatid na Jeriel, sa Ezekiel Tingnan natin. 44. Sige, Next slide. Next slide tayo. They shall not go to a dead person to defile themselves, except for father or for mother, or son or for daughter, or brother or for sister who has had no husband. They may defile themselves after he is cleansed from the defilement of a corpse. 7 days more shall elapse for him before returning to the temple. Nako, yung pa isang mga batas na may kwento sa Paglilinis, bansang Israel. kalinisan, no? Hindi ka pwedeng masabi nga they shall not go to a dead person Yeah. to defile themselves. Actually, hindi mo pwedeng hawakan talaga. 7 days more shall elapse. Kailangan 7 araw bago ka makabalik sa templo. Yeah. On the day that he goes into the sanctuary, into the inner courtyard to minister in the sanctuary, he shall offer his sin offering, says the Lord God. Yan, isa pang batas noon na talagang dapat sundin ng mga Israelita yan. Yeah. Kaya maliwanag po, kapatid na Jeriel, na ating pong binasa ang mga kautusan noong, mga offering, sacrifices, mga ritual, mga pinaiiwasan sa mga Israelitang gawin. At yan po alam natin. Binasa po natin sa kanila ngayon. Para yan po sa mga Israelita. Pero pagdating po ng ating Panginoong Yahushua, mga kapatid, iba na. Si Yahushua na po ang dapat nating pakinggan. Siguro kung narito si Yahushua sa lupa ngayon, kapatid na Jeriel, kunyari lang naman, assuming narito siya, baka kakaharapin niya yung mga nangangili ng sabat eh. Anong sasabihin niya? Bay, binabaliwala niyo yung kamatayan ko? Hindi ba niyo alam na lahat ng mayan ay mga porsyado? Nagpo-porsyado lang sa pagdating ko. Yung ang umaanino, ang siyang inyong binigyan ng halaga, yung inaaninuhan, binaliwala ninyo. Kaya, yan ang ginagawa ng iba eh. Ngayon, bakit di nyo pa gawin lahat? Gusto nyo rin lang maging Hudyo eh. Eh di gawin nyo lahat to. O yan. Di ba? Pag may namatay, kung ikaw gusto mong Judaizer ka, sabi nga, Jewish ka, tsaka Christian ka pa, gawin mo lahat ito. Bakit yung Sabat lang ang ginagawa at mga kapistahan lang? Bakit yung may pakinabang lang yung pare? Bakit yung may pakinabang lang yung ministro, yun lang ay patutupad mo? Ba't di mo patupad lahat ito? Pag may namatay, huwag kayong pupunta doon sa patay. Maliban na lang kung ikaw yung nanay, yung tatay, o yung anak, o yung anak na babae, kapatid. Walang lamay. Kaya alam mo, yung mga Hudyo at yung mga kamusliman, 24 hours, kinabukasan, libing na. Baka kasi ma-defile pa sila eh. Yeah, baka madumihan pa sila. Kasi yun ang paniniwala nila eh. Ngayon, Hudyo ka ba? Hindi. Ano ka ba? Follower of the Christ. Bakit gusto mo maging Hudyo? Di ba? Bakit gusto mo ng Jewish religion? Sabi nga, we respect what they believe because they are Jews. But we don't practice that for one reason. I am a Yahushua. I'm not Jewish. Correct. Simply. If I will practice the Jewish tradition and then practice the Christian values, then I will not be a Christian. I will be a Judaizer. Judaizer ko. Kaya concentrate lang tayo doon sa gospel of the Christ. Simple lang po yun. Di po ba? Yung 10, ginawa niyan 2 utos na lang eh. Madali eh. Bagamat pinaigting niya yung iba, na kapag ikaw nangangalon niya, sabi nga, nakikiapid, nangangalon niya, o adultery, yung tumingin ka ng masama sa iyong opposite sex, na meron kang pagnanasa, adultery na yun. Di ba? Exactly. Meron siyang pinagaan, meron din siyang medyo para hindi ka na talagang matukso, yung pagtingin pa lang, adultery na. Exactly. Yeah. Di ba? So may mga pagbabago. Meron na kasing bagong pare o meron ng chief priest tayo ngayon. Na ang chief shepherd natin, batas na niya. Bakit pinagpipilitan pa natin? Yung batas ni Moises. Tapos na yun eh. Meron mababasa ba tayong ganun talata, kapatid Ernie? Ay, naku, tapos na. Nakasulat na yun eh. Tapos na. Ano sabi ng Biblia tungkol doon? Obsolete, di ba? Obsolete na, nakasulat yun eh. Ngayon, hahaba lang tayo. Pagka binasa pa natin yun, isang talata na lang babasahin natin. Kaya yung Sabat, new moons na yan po, dito lang po sa mga Israelita noon. Hindi po tumutuko yung Isaiah 66 at saka 65 chapters sa New Heavens and New Earth na mayroong dalisay na ginto. Saan tumutuko yung kapatid na Jeriel? Sa Millennial Kingdom. Millennial Kingdom yan. Opo.
Na Ngayon, ang maghahari diyan si Yahushua at saka yes, tayo. exactly. Ngayon, Mhm. may sa iglesia nating pinanggalingan, ang dahilan kaya ang paniniwala nila, ang 1,000 years na reign ni Yahushua ay sa langit kasi tinuro yun ng kanilang tipi. Oo. Yeah. Ang sabi niya, text niya, siguro na kayo'y maghahari na kasama ko, sabi ni Jesus, sabi niya, no? Siguro ngayon ay hawak-hawak ng mga miyembro natin sa Iglesia ni Cristo ang kanyang ulo. Wala naman akong corona, ba't ako'y kasamang maghahari? Saan ang wika mangyayari yan? Binasa ng tagabasa niya. Mhm. Sa bagong langit at bagong lupa, doon maghahari. Sabi, Pero yun daw ay, tama yun sa bagong langit at bagong lupa. Pero ang iniisip nung nagturo, yung may, ginto. Oy, may teka, dalisay teka. na ginto. Yeah. Hindi pwedeng maghari si Yahushua doon. Yun isang malaking pagkakamali. Alam nyo, marami tayong nakakasama ngayon na mga dating miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yan ang ating pinakikita sa kanila. Bakit ganun ang pagkakaturo? Iyon nga Ang unang tanong natin, kaya kami umalis doon, unang tinanong namin, ba't nagkaganon yung pamilya noon? Yeah. Totoo Yun ang yun. unang tanong namin, bakit nagkaganyan ang sambahayan nyo? Ano ginawa nyo? Akala ko ba sinunod nyo lahat ng utos ng Diyos? Dahil kung sinunod nyo lahat ng utos ng Diyos, hindi magagalit ang Diyos ng ganyan. Di ba? So, inimbestigahan natin. Naku, ito pala yung mga maling itinuro sa atin. Pati pala tayo naligaw Naligaw. dahil doon sa pagtuturo nung tagapamalang pangkalahatan. Tapos, siya na ang ating sinusundan. Basta sinabi niya, pinas siya ngayon. Pwede niyang baguhin bukas. Sunod tayo lahat Sunod tayo? Yes. Diba? Totoo yun. Sunod tayo lahat Bakit nagkaganon? Yun ang ipinagdamdam ng Diyos. Ang Diyos ang nagdamdam sa inyo, no? O kung nakikinig man dito yung sambahayan ng kapatid na Eranio Manalo, hindi kami galit sa inyo. No, no. We love you. Ang pinag-aaralan natin, yung nangyari. Bakit naganap yan? Nagdamdam ang Diyos. Ano ipinagdamdam? Dahil sa mga itinuro na hindi biblikal. Katulad ng talaan. Yeah. Katulad ng titulong tagapamahalang pangkalahatan. Kapatid na Erning, natatandaan ko, ang mga ninuno ko, ang tawag kay Kapelix Manalo, hindi pamamahala. Hindi rin tagapamahalang pangkalahatan. Anong tawag? Tinatawag siya ang sugo o kaya ay si Tanda. Si Tanda. Yeah. Oo, yun ang tawag sa kanya. Pero nung dumating na panahon ni kapatid na Eranio Manalo, nagamit na yung Tagapamahalang pangkalahatan. titulong tagapamahalang pangkalahatan. Naisalin yun sa kanyang anak. Kaya Oo. yung kanyang anak, ano sabi doon sa isang pagtuturo niya? Ang sabi ng anak na yon, Ginagaya ko lang. inuusig nyo. Ginagaya ko lang naman yung sinundan ko. Okay, tama. Di ba? Tama nga. Ginaya niya. Kaya tayo, noong dapat na magdiwang tayo ng ika-100 taon ng ating existence, mga tinawag ng Diyos. Sa halip na makita ng buong mundo ang tagumpay na ibinigay ng Diyos, ang ipinakita ng Diyos, makikita ng buong mundo ang kasiraan ninyo. Ito, kahihiyan ang umabot sa atin. Doon nag-isip kami, bakit nagkaganito ang iglesia? Yan ang inisip namin. Ano ang nagawa ng ating mga pinuno at natin para ma-deserve itong galit ng Diyos na ito? Meron Totoo pa yan. kaya ang ginawa ng Diyos, nagtira ng napakakaunting malalabi. Kasi ang dami pong nagising doon. Ang daming, huy, ano nangyari? Di ba? Lalo na nung binasa yung sambahayan. Ano nangyari? Maya-maya, wala na. Yun lang ang tanong. Ano nangyari? Walang inalam. Ama, ano po ang dahilan? Bakit po pinahintulot mo ito? Yan ang inalam ng mga ngayon ay Iglesia ni Yahushua. Nung tayo po nanindigan, kapatid na Erning, inalam natin bakit nagkaganon. Gusto natin makasama Nagbasa tayo. Oo. Kasi ang Diyos may ipakikita Noon, malabong-malabo yung tubig Kumbaga parang kinalawkaw yung tubig Yeah. Pero sa loob ng 7 taon, ika-7 taon na po ito ngayon Nung mula nung payagan po ng Diyos na makasamba tayong may handugan.
Mhm. unti-unting lumilinaw yung tubig, parang crystal clear na ngayon. Pati doktrina, pati yung bayang banal, hindi lang pala isa yun. Yung bagong langit, bagong lupa, hindi lang pala isa yun. Dalawa pala yun. Yung palang pinaka-espesyal, yun yung May bababa dalisay na mula sa ginto. langit. Oo, Oo. bababa. Yeah. Pero meron din palang bagong langit at bagong lupa na nandito sa lupa na doon maghahari si Yahushua na siyang Kristo. Isipin niyo yun, hindi natin alam dati yun. Tapos, yung talagang kanya, kukunin niya. Kaya sabi Para ng Panginoong Yahushua babalikan niya sila di ba? Babalikan niya tayo. mm, pag Kukunin niya tayo. Oh, tapos isasama niya tayo doon sa tahanan ng kanyang ama at magkakaroon ng kasalan. Magkakaroon ngayon ng napakagulong buhay dito sa mundo. 7 taon tribulation, yan. kapigatian, dakilang Oh, kapigatian. sa pinakahuli niyan, bababa si Yahushua kasama yung mga unang binuhay. Eh ang Yes. pag-asa ng Iglesia ni Cristo, sa araw ng paghuhukom, sabi ng mga Iglesia ni Cristo, kami ligtas. Actually, pag kumakanta nga sila, ako'y ligtas, ako'y ligtas. Hindi ako'y maliligtas Tiniyak na sila'y ligtas di ba? Ako'y No? ligtas. O sige nga, tingnan natin. But kailan ka Brainwashing yun. maliligtas? Sige nga, brother, sagutin mo. O ito, kausap namin ngayon, yung mga membro na mga kapatid naming Iglesia ni Cristo. Huwag kayo magdaramdam. Kasi, kung totoo yung iglesia nyo, pagka aming kiniskis, ano po mangyayari, kapatid Erning? Lalong kumikinis. Ayan! Sabi nga ng kapatid ng Felix Manano, hindi ko naman narinig yun, pero yun ang sabi ng aking mga ninuno. Ang iglesia ay parang batong buhay. Habang kinikiskis, ay lalong kumikinis. Yeah. Yan daw sinasabi ng sugo nun. Parang ulo natin, habang kinikiskis mo, kumikinis. Kaya ang iglesia, yung tunay na iglesia, habang tinatanong mo yan, lilitaw ang liwanag ng aral. Kaya pag tinanong natin Iglesia ni Cristo, kayo maliligtas? Opo. Kailan kayo maliligtas? Sa paghuhukom. Okay. Kailan yung paghuhukom? Pagparito po ng Panginoong Yahushua. Pagparito ng Panginoong Kristo. Yun ang paghuhukom. Ano gagawin niya pag bumaba? Pagbubuktunbuk din po yung mga tao. Anong pagbubukod? Yung parang pagbubukod po niya ng pastol sa mga tupat Mga kambing. tupa. Yeah. Ano kayo dun sa araw ng paghuhukom na yon? Kami po yung tupa. Nasan kayo nung pag bumaba si Yahushua? Kung yun ang inyong paniniwala. Sabi nila, hindi ba, umakit na kami din doon sa langit. Paano nangyari yun? Hindi na nga kayo nakasama. Sabi nyo, dito kayo Sabi nyo, ang paghuhukom ang kaligtasan nyo. Ang paghuhukom ni Yahushua, after the first resurrection, after the rapture, 7 years pang dadaan bago bumaba si Yahushua para maghukom at para ideklara kung sino tupat kambing. Sabi nyo, kayo yung tupa. Di nandito kayo sa baba. Hindi kayo kasama sa unang pagkabuhay. Kita nyo, kapatid na Erning. Tama. Kaya kapatid na Jeriel, ito pong binabanggit na new moons at saka Sabat para lang po sa Israel yan. Ang mga Yes. ka-Yahushua hindi na po dapat mangilin po niyan sapagkat ay tagasunod na ni Yahushua. Tinig na po ng ating hari ang ating pakikinggan. Si Yahushua na. Kaya yan pong day and night cycle, titigil na po yan Ano katunayan? Basahin natin uli. 21-25. Katunayan sa bayang By day. banal, wala na pong Sabat. Yeah, by day, for there will be no night there. Its gates will never be closed in fear of evil. Wala na po. Wala nang gabi doon. Wala nang new moon. Wala na pong Sabat doon sa bayang banal. Ang totoo, nang dumating ang Kristo Yahushua, natigil na po Siya na po ang ating pakikinggan. Actually, kapatid na Erning, kung gusto nilang marinig yung salitang Sabat, yun ang talagang Sabat. Kapahinahan na rin Pero yung pangingiling na katulad ng ginawa ng Israel, ibang Sabat yon. Ito yung Sabat na kapahingahan tunay. Ito, babasahin natin ang talata niyan, kapatid na Jeriel. Dito po sa Apokalipsis 14:13 sa Tagalog. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon
Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga. Yan ang Sabat. Ayan. Sa kanilang mga gawa, sapagkat ng kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Yan ang tunay na Sabat o kapahingahan. Kapahingahan ng ating kaluluwa. Kapiling si Yahuwah, kapiling si Yahushua doon sa bayang banal na mayroon pong dalisay na ginto. Oo, pero yung mangiling ka doon, hindi ka Oo, wag mangingiling. naman. Tapos na yan eh. Huwag na Yeah. natin gawin yan. Di ba mga kapatid? Kaya natugunan natin, nasagot natin ang isa po sa suhestyon ng ating kaibigang Sabadistang taga-Pilipinas na talakay natin, yung sinitas niya, yung chapter 65 and chapter 66, in particular, yung mga verses na binasa natin, natugunan natin na yun po ay ating naipagsilbi sa kanila. Ang totoo, kapatid na Jeriel, sa susunod nating pag-aaral, meron pa siyang mungkahi. Yung Lucas naman, sapagkat ang sabi, nung mamatay si Yahushua, binuhay na maguli. Ang mga tagasunod niya ay nangingiling pa ng Sabat eh. Yun ang ating pag-aaralan. Yan. Liliwanagin Kasi natin alam yung niyo, aklat ng Lucas. maraming ang mga taong gusto pa yan eh. Di ba? Ngayon, kung gusto nila yan, eh wala naman tayong magagawa. Hindi naman namin kayo pipigilan. Ang ating ginagawang programang ito, ang mga pagsagot na ito, para sa amin. Para, sabi nga eh, yan ang paliwanag namin kung bakit hindi kami nangingiling yan. Ngayon, kung nangingiling kayo yan, alam na namin ang batayan nyo. Di ba? Sabi nga eh, yung batayan nyo, dinibank namin ngayon kung ba't di naman namin ipangingiling. So, wala na tayong pagtatalo. Pero kung gusto nyo pa rin ipangiling yan, di ipangiling O nyo. sige, yan. Diba? Pwede. Wala kami magagawa niyan. Yan. Kung talagang gusto nyo ipangiling niya, kung gusto nyo gayahin yung Israel talaga, di gayahin nyo. Gusto nyo tuloy magbabautismo kayo, doon kayo sa ilog ng Jordan. O di sige, di ba? Gawin nyo nang gawin. Di ba? O, gusto nyo magkaroon ng mga iba't ibang kapistahan, maghandog kayo ng sa iba't ibang kapistahan. O sige. No problem. Di ba? Yan ang inyo. Kung bakit hindi yan ang amin, ito yung sagot. Ayan. Nasagot natin yung Kaya nga 66. po pagdating ng pagka yung nag-rapture na at hindi nakasama ang hindi umangat ang mga paa natin, ibig lang sabihin mali yung ating sinampalatayanan, di ba? Totoo yun. Yan eh. Tingnan natin ngayon kung sino, pero kami panatag sapagkat maliwanag ang nakasulat. Meron talagang, sabi nga ng Diyos, yung pinapaghiwalay ko na, huwag mong pagsasamahin. Yung pinagsama ko, huwag mong paghihiwalayin. Di ba? Merong batas na gano'n ng Diyos eh. Kaya yung batas noon, inihiwalay na sa batas ngayon. So, huwag na natin pagsamahin. Kasi pag pinagsama natin, hindi na tayo Yahusian. Ano na tayo? Judaism. Ano mangyayari sa atin? Hindi magkakaroon na naman ng problema. Kaya, yung pinagsama ng Diyos, tama, huwag paghiwalay. Pero yung pinapaghiwalay ng Diyos, huwag mo Huwag naman magpagsamahin. pagsamahin. Di ba? Kapag gusto ng Diyos, konsentrado na tayo doon sa batas ng kanyang anak. Bueno, kapatid na Jeriel, alas 11:13 na. Tayo po'y nagpapasalamat na muli sa ating mga kapatid at mga kaibigan, lalo diyan sa nagpadala ng tanong na yan na tinugon natin. Sa tingin natin ay sumubaybay yung taong yon at siguro naman ay naintindihan niya ang panig natin kung bakit tayo hindi nangingilin ng Sabat sapagkat yan ay para lang sa mga pinalaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Hindi po ako kasama ron, kaya hindi po ako nangingilin. At saka bago natin tapusin, hindi lang yung Sabat, pati yung mga kapistahan, hindi natin ginagawa. Kapistahan niya, kasama yun. Alam natin, merong mga kapistahan noon. Meron. Walang masamang alam natin. Pero gawin natin, teka muna, hindi para sa atin yan. Hindi Alam para niyo sa- yung hindi naman mo gawain, pero ginagawa mo, may tawag dun eh. Ano tawag doon? Pakialamero. Oo, yun, totoo yun. Di ba? Hindi naman para sa'yo, ginagawa. Nanghihimasok sa hindi So, niya nangihimasok ka. Di ba? Huwag mong panghimasukan yung hindi yun. Yung pinagagawa sa'yo, doon ka mag-concentrate. Kasi hindi ka maa-awardan doon sa hindi pinapagawa sa'yo ng Diyos. Tama. Hindi ka magkakaroon yun. ng reward. Bueno, Sige kapatid na Jeriel, tayo po ay muling mananalangin. Ama naming Yahuwah, maraming salamat po sa iyo. Patuloy kang nahahabag sa amin. Lagi mong itinuturo ang iyong mga palatuntunan upang siya naming masundan. Ama, hindi kami nangungutya ng sino paman, kundi nais namin ipakita sa kanila ang dahilan kung bakit kaming mga
Yahushua, kaming mga tagasunod ng iyong bugtong na anak, ay hindi mangingili ng Sabat. At hindi rin kami magdiriwang ng iba't ibang kapistahan na ipinagdiwang ng iyong bayan noon, ang bayang Israel, sapagkat yun ay partikular na kautusan mo para sa kanila. Ang partikular na kautusan mo para sa amin ay ang ebanghelyo ng iyong bugtong na anak. Tulungan mo po, maunawaan namin ganap. At yun ang masunod namin upang kami maging tunay na mga tagasunod ni Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Hindi kami tawagin sa iba pang pangalan. Sumasampalataya kami, Ama, na dininig mo po ang aming panalangin. Binasbasan mo na po ang mga tagapakinig, tagapasubaybay ng programang ito. Saan man nakararating ang programang ito, sino man ang nakakapakinig, tulungan mo po. Maraming salamat doon po sa mga nilikha mong maaaring nasa ibang pananampalataya. Ngunit gusto nilang malaman ang bahagi ng natin o namin kung ano ang aming magiging tugon sa kanilang mga katanungan. Ang tugon po namin, Ama, walang iba kundi ang salita mo. Ipakita namin sa kanila kung ano nakasulat. Na sana'y yun din ang kanilang sampalatayanan at sundin sa panahon ng kanilang paglalakbay sa mundo. Sumasampalataya kami, Ama. Pinasbasan mo na kami, pinatawad sa aming mga pagkukulang. Hinihiling po namin ito sa pangalan ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Magandang Okay. gabi po sa inyong Good night lahat. po. Good night po, kapatid na Erning. Sige Good night po, din I'll sa see inyo you dyan, mga again. kapatid. Sige po. Kapatid na Erning, nasa inyo na po yung leksyon. Opo, opo. Nasa akin na.